Amazing performance po ang pinapakita ni Grandmaster Julio Catalino Sadora dito po sa 45th FIDE Chess Olympiad 2024. Sa round number 5 po, tinalo niya ang Super GM ng Slovenia na si Grandmaster Fedosib. 27 dati rating nun. Pero ngayong round number 2, aba, kalaban po ng Team Philippines, walang iba kundi ang Team Armenia na kung saan nag-champion na sa Olympiad yan. Ang Armenia po, ang national sport po nila, chess. Ganon sila kalalakas doon. Puro Grandmaster na 2600 plus ang rating ng kalaban nila. At ito na nga, sa Board 1 encounter, kalaban ni Grandmaster Julio Catalino Sadora, si Grandmaster Haik Matrosyan. Ayan. Malakas na player po ito. Ano ang nangyari? Aba, tingnan po natin ha. Puti po si Ino, nag-D4 po siya. Sinagot po yan ng Knight F6, C4, E6, pagka Knight po sa C3, Bishop B4, yan yung tinatawag nilang Nimso Indian Defense. So pagka Bishop B4, sinagot po yan ng E3 lang. Nag-castling naman po itong si Haik, tapos sinagot ni Ino ng Bishop D2. Oh. Bakit? Kasi common dyan, mamaya kakainin, magkaka-double pawn. So, iniwasan ni Ino yun na sinagot siya ng C5. Pagka C5, nag-A3. Ayan na. So, Bishop takes C3. Bishop takes C3, wala po siyang double pawn. Anyway, sinagot po yan ng Knight E4 eh. Inatake yung Bishop, bibigyan na naman ng double pawn. Pagka kasi capture dito, magkaka-double pawn si Ino. Kaya, nag-Knight E2 to defend. So, pagka Knight E2, nag-B6 lang para ilalabas yung bishop na puti na sinagot lang ng D5 ni Julio Catalino Sadora. So basically, ayaw niya pong ilagay yan dito kasi mabablock ng bishop, mawawala ng silbi yung bishop dyan, no? Dahil may mga F3 pa yan na ganun eh. Anyway, sinagot po yan ng bishop A6. Pine-pressure yung pawn sa may C4 na dinipensahan ng B3. Pagkatira po ng B3, tumira ng B5. Maganda din yung dating ng B5 eh. Ang pinakapunto niya talagang pressure po yung C4. Pag tiniks mo naman yan, hindi maganda kasi mawawala yung depensa sa D5 at mapipilitan kang kainin yon, lalakas yung sentro ng itim. Kaya tumira po yan ng Queen C2. Para saan? Hindi dinipensahan yung C4 pero pinipressure yung kabayo. At ang ginawa, kinapture po yung D5. Binawi ng pawn. Tapos Knight takes C3, binawi ng reyna. So, nagkapalit lang po ang pyesa at ito daw ay equal according sa engine evaluation. At ang matindi niyan, linya pa rin yan. Nangyari before, kadalasang ginagawa dito, nagdi-D6. Bakit? Depensa sa C5, gustong ilabas yung kabayo na sinasagot po yan ng Knight G3. Bakit din? Para makalabas yung bishop at hindi lang yun, itatalon yung kabayo dito, malay mo hindi makita, mati doon. Anyway, kadalasan pong ginagawa dito, hindi pinapansin yung Knight F5 eh. Nagda-Knight lang po develop doon. Kasi nga pag nag-Knight F5 ka, pwede naman mag-Knight E5. Pero sa pagkakataong ito, tumira po ng nobility, ito pong si Haik. Ang tinira niya po ay G6. Para saan? To prevent yung Knight F5 na sinagot ni Ino ng Bishop E2, simpleng development lang. Pagka Bishop E2, nag-Rook E8 yan eh. And after Rook E8, I was expecting castling talaga eh. At yun din ang sinasuggest ng engine dito. Pero si Ino, nag-Queen D2. I'm not sure kung ano yung plano. Pero matagal niya pong pinag-isipan yan eh. 17 minutes, ayan na naman siya. Nung tinalo niya po si Fedosib, merong isang tirang kakaiba na pinag-isipan niya na 40 minutes. Pero eto, Queen D2, nag-isip ng 17 minutes. Ano ang plano niya dyan? To be honest po, noong una, akala ko ayaw niya lang matempohan yan dyan. Ina-atake kasi. Tapos pagka-capture, gusto niya lang depensahan. Pero may knight naman eh. Pero nung nagkatirahan na, nag-knight D7 yan, tumira po siya ng E4. Ayun, doon ko na naunawaan. Kasi, kung nandito yung queen, hindi pwede yung E4. May ganun nga kasi, pagka takes mo, capture doon, takes ng kanang knight, magaganon. So, eto, kahit po tumulak siya dyan, it doesn't matter. Depensado yung bishop ng reyna. So, yung pala yung plano niya, gusto niya maging solid yung gitna. Anyway, tinirahan po siya ng H5 eh. Bakit? Para tutulakan. Aalis yung kabayo, malilibre yung E4, kaya nag-H4. Tumira naman ng C4, ayun, nag-create na ng pass pawn. At maganda yung tirang C4 kasi ang nakikita ko talaga, ito plano niya na C5, pa-pressure rin ito eh. Pero ito pong si Julio Catalino Sadora, malupit si Ino.
queen lang po sa may F4. Number 1 engine move yan. Binigay lang po yung pawn kasi may capture doon. Kaya dinipensahan yan by playing rook e5 na hindi maganda. Ang pinaka best way daw, lamang ng konti ang item, queen e7. Yun yung plano. Queen e7 tapos pag kinapture mo to, takes lang. Okay, ngayon pag nag-castling, susundutin na yan ng queen e5. At yung endgame daw po na ito, lamang ang item. Anyway, balik natin, hindi naman kasi nangyari yun. Ang ginawa nga po, rook e5 na equal daw. Kasi pagka rook e5, kinain yung c4, binawi ng pawn, and then nag-castling lang si Ino. Pagka-casting, nag-rook c8, okay, mukhang unang tingin, coach, may pass pawn siya. Mukhang malakas. Hindi po totoo yun kasi yung pass pawn na yan, hindi yan strength ng black. Weakness niya yan. Dahil mapipilahan yan at yun na nga yung ginawa, rook f to c1. Bakit po kaya hindi yung isa? Kasi pag yung isa nilagay mo, meron dito may pressure doon. So, ngayon, kahit mag-queen a5 siya, depensado pa rin. Itong tore, may pupuntahan na square yan. Kasi pagka queen e7, ayun yung pupuntahan na square. Ayun, no? Kumontrol siya dito. Ang plano niya po, pupunta yan dito. May ganun. Ayan, mga pressure nyo. Napakaganda ng plano ng rook b1. Kaya napilitan po yan. Instead na yung mga ganito sanang tema, napakaganda. Hindi niya nagawa eh. Kasi pag gumanito siya, may capture eh. Diba? Kaya napilitan mag-knight na lang sa b6. Pagka knight b6, nag-rook b4 na nga. Nag-rook c5 naman. Aba, gumaya. Ang plano, gaganito eh. Pero, sinagot lang ni Ino ng a4. At pagka a4, equal daw po ito, ang tamang tira daw po ng item, mag-rook a5 ka lang. Pero tumira po siya ng bishop c8 na mali. Kasi, may tirada dito si Ino na hindi niya nakita. Ang tirada pong pinapatira ng engine, a5. Coach, libre. Okay lang. Kasi pagka bishop takes c4, lamang daw sa ganitong setup ang puti. Dahil pag bumalik ka para ipinsa na, bishop f1 lang yan. Pag kinapture mo na ganyan, yung ganitong setup, goods daw. Kasi may mga threat ka dito, may mga pasok kahit papano. Okay pa daw ang puti eh. Pero ibalik natin. Sabi ni Uno, bakit ko ibibigay yung pawn? Kung pwede ko namang itulak yan by playing rook a1 muna. Ayan o, depensa para itutulak next move. Ang mali pala dyan, pag ginanyan mo, babalik yung bishop. Kaso, hindi naman yun ang plano ng black eh. Kaya nga umatras yung bishop dyan, ayaw niya yun dun eh. Ang ginawa po kasi ng black, tinulak yun. Kaya po pala inatras, gusto niya talagang itulak. Kasi kung nandito yun, hindi mo maitulak eh. Yung pala yung plano. So, pagka c3, which is mali, eh, tumira lang po ng a5. Attacking the knight, napabalik po sa d7, and then nag-a6 lang. O, para saan po yung a6? Kailangan niyang ialis sa a5 yung pawn. Dahil pagkatulak po ng c2, magro-rook c1. O, ang diferensya nun kung nandun yung pawn, libre yun sa a5 eh. So, eto, looking good for the side of Ino. Kasi yung pawn na yan, pass pawn siya. Pero, kayang depensahan at weak po siya dahil hindi naman masuportahan ng item. At ayan na nga, babagsak na. So, nag-knight f6 po yan. Kung makounter po siya dito, na tinirahan lang ng bishop to d3, depensado na yung e4, may pressure pa sa c2, paano mo didepensahan yan? Ang ginawa nga po niya, nag-king move lang eh. Pagka-king move, si Ino, hindi pa kinapture to, pinahinog pa ng gusto. Nag-rook pa dun eh. Bakit? Kasi pag tinex mo agad-agad, babagsak din to eh. 'Di ba? Kaya eto muna, yan, dalawa na talaga siyang umatake. At ayan na, papabagsakin na nga, ang ginawa po ni Martirosyan, nag-rook c3. Bakit? Gusto niya, kainin mo para may kain doon. Siyempre, hindi mo naman pwedeng i-takes dahil kakapturein yung bishop. Pero blunder yan eh. Alam niyo kung bakit? May simple lang eh. Queen d2, na depensahan na yung bishop, na atake pa yung tore, dagdag pressure pa sa c2. So, maliwanag lamang na lamang to. At ang best move niya na lang, rook a3, na kung saan talo. Kasi kakainin lang to. Pag binawi mo yun, meron pong bishop takes a6, rook takes a6, ang matinding rook c7 ang papatay sa'yo. Grabe. Bakit? Anong meron dyan? Pag tumakbo po kasi, may knight f5. Pagka-capture mo, may check ang lalim mo. Ayan o, tas kain to. Grabe, no? Lalim. Anyway, ibalik po natin doon. Ang ginawa nga ni Martirosyan, nakita niya yun, tumira na lang po siya ng matinding sacrifice. Knight takes d5, na kung saan,
Very tricky. Anong gustong mangyari? Ito po gustong mangyari yan. Pakita ko lang Pag tinix mo pala yan, yari ka. May rook takes d3. Ang dami sinasacrifice Kakainin lang yan. And then magkaka-check. Yun ang problema. So pagka-capture mo, takes, and then magpo-promote, di ba? Yun ang problema. Kaya ibalik natin doon. Hindi pala pwedeng kainin yung kabayo. Pero lahat po yan ay nakita ni Ino. Kasi ang tinira niya po, walang iba kundi, simple lang, Bishop takes c2. Yung problema mo na po, nawala na. Ngayon, ang matindi, black na ang may malaking problema. Kasi, yung knight, inaatake pa rin ng pawn Pag gumalaw yung knight, dali yung tore. So, hindi madepensa ng sabay. Napilitan yan, mag-rook c5 na lang. Pagka rook c5, kinapture po yung kabayo. Tumira po ng bishop a6. Ayan, kahit papano, nakakain pa, no? Ngayon, pagka bishop a6, huwag kang magkakamali dito na depensahan to by playing bishop b3. Pakita ko lang, kasi may capture. Takes, dali yung reyna mo. Huwag kang magkakamaling ganyan, kaya ibalik natin. Kaya ang ginawa po dito ni Ino, umatras muna yung tore. Ayun. Para saan? Sige, kainin mo to. Ngayon, pag kinapture mo kasi, queen f4 ako, didepensahan ko to So, goods pa rin ako, tapos ako ganun. Tapos later on, ipapalit ko yung mga tore. One piece up po yan, kapalit 2 pawn. Ibalik natin. Mas pinili po ng kalaban ni Ino na kainin po yung h5. Pagka-take sa h5, then nag-bishop na po sa b3 to defend that pawn on d5. At lamang nga po siya ng isang piyesa, ito po ay winning na. Ano ang problema? Kung winning na. Walang oras, 5 minutes na lang, nasa move 36 pa lang sila. So, 4 na tira, kailangan maitirang mabilis ni Ino. Anyway, ang ginawa po niya, nag-rook take c1 na kinapture ng tore. Nag-bishop sa may b5. Bakit? Para po maitulak siguro yung pawn na sinagot lang ng queen c3. Para sa yung queen c3, pinipin po yung tore. Pero sinagot lang po yan ng queen f4. Yan, number 1 engine move yan. No? Kasi, bukod po sa na-prevent yung f4, may idea po siya itutulak niya to. Anyway, sinagot lang po yan ng rook e1. Kasi one piece up Mag-endgame tayo. Hindi pinansin yan. Nag-h4. Inatake yung kabayo. Na mali daw. Anyway, kahit tama yung itira niya, king f8, talo pa rin daw yan. Kasi nga, one piece down. Medyo mas napabilis lang pagka h4 kasi may knight e4 pala yan. Diba? Ang thread niya, knight takes d6, nakapin ka Kaya napilitan po yan, napatakbo King h6 po ang tinira. Na sinagot ni Ino ng number 1 engine move. Nakita niya to, pinakamabilis. Bakit? Lalamang pa ng isang pawn. G3 lang. Grabe. Ang tindi ng G3. Bakit po kailangan i-G3? Kasi kailangan niyang palayasin yung queen sa diagonal na to. Kasi, pagka-takes po niyan, ito nangyari. Pawn takes, tatakbo yung queen, nag-queen sa G4, magkakaroon ng knight takes D6. Kaya kailangan yung G3. Kailangan, balik lang natin ng konti para mas maintindihan nyo. Bakit kailangan G3? Hindi naman pwede naman kainin. Hindi po pwede kasi nga may ganun. Okay? At least naintindihan nyo. Anyway, G3 na nga, kinapture po yan, binawi po. And then pagka queen G4, saan nag-knight takes D6? Napilitan capture rin to, takes. At ito pong position na ito, talaga naman napakadali na. Tingnan nyo po yung ginagawa ng kabayo. Bukod po sa nakain niya yung pawn, may ipaas po na dito, na hit yung bishop, na hit pa yung pawn. At hindi madepensahan ng sabay, kaya kung mount or play na lang yan, queen F3. Anong tema niya? Kainin niya na lang to. Ayan po yung tema niya. Tapos dumipensa po siya doon. In case na hindi mo kainin, iligtas mo itong bishop, tatakbo to bishop, nadepensahan nyo po. Sabi ni Ino, wala, endgame na tayo, kainin ko na yan. So, kinapture lang din. Queen D2 check lang, tumakbo yung king, and then sinimplihan knight C3. Grabe yung pass pawn. Grabe yung pass pawn. At nakagandahan move 47 na to kaya lumaki na po yung oras kasi move 40, additional 30 minutes So dito po nag king F8 na lang, di pa nag-resign. Nagbabantay pa ng pass pawn, pero kining movean lang. Nagtulak ng pawn. Uy, teka lang, kung ma-counterplay, tinirahan lang ng knight sa may e4. Nag-queen sa b4, hinamon. Gustong i-endgame. Aba, eto matindi. Si Ino, hindi pa in-endgame yan. Actually, kung kakapturein mo daw yan, winning din yan Ganito pa gagawin mo. Capture, takes, knight dito. Pag lumapit, knight lang dito.
Ayan na, hindi makalapit. Pag tinulak, ilapit mo yung king mo. At ito po ay completely winning na. Kasi dependent na po yung pawn. Ganun po kasimple. Pero, mas pinili ni Ino, parang gusto niyang matihin eh. Nag-queen h6 po kasi yan. So, nag-king e8, queen h8. Nag-king d7, queen e5 lang. So, ang mga threat po, mga ganun, no? Ganun. Anyway, tinira po niyan f5 na sinagot ng knight long sa c3. Nabigla ako sa knight c3. Akala ko knight f6 titire. Pero knight c3, very tricky kasi ang gusto niyang gawin, mamaya pagka-check dito, makaangat, wala nang check. So, umiiwas si Ino sa mga possible tad-tad ng check. Hinarangan din po yung check dito eh. Diba? Anyway, ang ginawa niyan, hindi nga maka-check na maganda kasi yung check po dito, pakita ko lang, isang check lang yan eh. King F3, wala na kasunod. Okay? So, ang ginawa, tulak na lang akong pawn. Kaso sinagot lang po siya ng Queen E6. Ayan na. Tumakbo po yung King doon. Check na naman. Tumakbo yung King. Queen C3. Tumakbo yung King. Tinulakan lang ng pawn. Teka, coach. Libre yan na. Libre. Pero yan po ay talagang planado na ni Ino. Kasi kinapture po yan. At ito ang sunod-sunod na tira. Knight D5 check. Only move. Kailangan depensahan yung Queen. Knight F4 check. Only move. Kailangan depensahan yung Queen. Knight takes check. Only move, kailangan depensahan yung Queen. Knight check ulit. Takbo na naman, kailangan depensahan yung Queen. Tapos hinakman lang ni Ino yung pawn sa A4. Maliwanag sa sikat ng araw. Ito po ay one piece down. Ngayon, pagkatira po na Queen A4, tumira yan ng Queen C5. Na kung saan, next move, nag-resign na siya. Ano ang tira? Sige nga, gawin natin puzzle. Isip kayo konti. White to play, pinakamadaling paraan para manalo, mapaparesign yung black. Isipin nyo. Nakita nyo na? Sige, play na natin. Anyway, sinimplihan lang ni Ino, actually hindi to simple, Queen B4, pinakain yung reyna na simplify. Yun ang ibig sabihin, sinimplify. Bakit? Kasi persadong ipalit, may check. Pagka king mo capture lang, lumapit ka dito, lapit king, maliwanag na maliwanag, one piece up, winning na winning. At dahil doon, unang natapos sa 4 na board, si Ino, panalo agad. So, 1-0 in favor of Philippines. Ngayon, may naglalaro pa 3 board. Anong nangyari? Anong nangyari? Etong nangyari, sabihin ko na lang, hindi ko na muna ipapakita yung laro. Si Grandmaster Daniel Quezon, equal. Natalo. Si I.M. Paulo Bersamina, na-draw. At yung board 4 na medyo lamang po talaga ang ang kalaban, pero may drawish talaga in the end natalo. Sayang. So ang standing mo natin or score is 2.5, 1.5 in favor of Armenia. Grabe ka close fight. Nanalo na si Ino. Actually, si Daniel, akala ko matatabla siya kahit 2-2 man lang sana Pero ganun talaga. Pero lumaban ang Team Philippines. Hindi na masama. So, kudos po kay GM Ino. Grabe, puro Super GM pinagtatagpas niya. Nakakabilib. Muli ito po yung Coach Pinamaster Daniel Kausa. Abangan niyo po yung mga susunod natin na video. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. Thank you. Thank you sa support. Salamat po pala sa mga nanood ng live streaming natin. Dami nagpadala ng support by sending super chat and star. Maraming pong salamat ulit. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.